muntik ko naman sabing Barack o Biden. Maybe it's not all about crowd sizes. Maybe ganun lang, no? Baka maliit lang. Kumbaga, wag na natin pansinin yung kabastusan. Hindi na maganda. It used to be very close. I'm sure nasaktan si Vice. Obviously, hindi maganda yung pag-alis. Parang mas gusto to kaysa sa Popeyes. Miss Chicha is waking up. ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Okay mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang Kuya nyo sa Amerika, and this is for the Kuyakoy list. Okay, so regarding my backache, much better actually. This time, dahil binigyan na tayo ng medication, hindi lang Tylenol, parang I don't know what medication my doctor gave me, but at least yung inflammation and yung sakit mismo, a bit nawala, pero andun pa rin, may remnants pa rin nung sakit nung likod ko. So, and at the same time, nagpa-x-ray na tayo. Grabe yung x-rays na yun. Napakarami ng kinuha na x-rays. I don't know what you call that. Shots. Pero no results yet. Sabi it will take days before malaman natin kung ano talaga nangyari. Probably it's just rheuma, arthritis, or parang may nakita ko na ang tawag parang it's the rhomboid muscle area. Sabi it is part of the shoulder. Kasi kung matulog ako tagilid. Unang ramdam ko was that parang nangalay yung kamay ko, na siguro nadaganan ko. The pain radiated, let's just say, naapektuhan yung likod ko. Pero it's part of that shoulder pa rin. So, rhomboid muscle area. We're not even sure. Oh, by the way, ito ay galing from the Kuyakoy Life. Again, may want to check yung mga shirts natin, lalo na sa mga Filipino-Americans, obviously here in the United States. May want to check this. This is Mr. Barack Obama. Muntik ko naman sabing Barack o Biden. Barack Obama, na kung saan nagsalita siya sa DNC. Ayan, yan ang magandang dyan. Bigay si Mr. Barack, President Barack, ng komentaryo regarding pagiging conscious ni Trump regarding crowd sizes. In a funny way, nagawa ng paraan ni Obama na para bang linalagay niya na maybe it's not all about crowd sizes. Maybe ganun lang, no? Baka maliit lang. Kaya parang conscious na conscious itong si Mr. Trump sa kanyang crowd size. Kaya pinagalagay natin, when he goes low, he goes small. Naghalo natin yung commentary ni, or quotable quote ni Michelle Obama nung year 2015 na para bang sinasabi, pag when he goes low, lalo na si Trump, no, nagpapatakbo siya, unang pagtakbo niya, when he goes low, kailangan we go high. Kumbaga, wag na natin pansinin yung kabastusan, yung kanegahan ni Mr. Trump. Pero totoo lang, it did not work. It is just like yung kay Lenny na mas radikal ang magmahal. I mean, certainly, that is very ideal na parang wag na natin pansinin. Pero, when we need to have votes, we need to play with them. Kung ganun ka-toxic ang mga tao doon sa kabila, kailangan pakita rin natin yung galing natin. Now, pwede tayong maging dirty, pwede tayong maglumaban, pwede tayong magpakita ng parang, hey, you need to stop this, and then kailangan, may konti kang patutsada. That is the reality right now of politics, lalo na may social media. Hindi ka pwedeng magmalinis or hindi ka magpakababa. Ganun talaga ngayon, sad to say, ang politics. By the way, itong mga t-shirts natin na to, makikita nyo pa rin sa Shopify, The Kuyakoy Life. Hanapin nyo lang po yan. And then, nasa Etsy na rin po. Alright, ang pag-usapan naman natin ngayon is kinda light. Pero in a way, may bigat din. Nakikita nyo ba yung bagong segment nila na talagang very popular, no? Binalik nila yung Kaloko-like Phase 4. Instead na PHASE, ginawa nilang FACE.
before. Kasi pang-apat na beses na nila na ginawa ito ng Showtime. And it's 15 years, di ba? So, last time around, ang nanalo, naging champion, is yung kamukha ni Vice mismo, Vice Ganda. And then before that, kamukha naman ni Christopher De Leon. I think that was the first. And then, I don't know yung isa pa. Pero yun yung mga natatandaan ko. This time around, we don't know. Marami, no? Talagang bongga kaagad, no? Kaloy, Yulo ang pinakita. And then, series of mga kaloka-like na pwede na, pero marami talaga, talagang tumutugma. And yung huli kong nakita is itong si Daniel Padilla, na talagang yung mannerism, yung demeanor, hindi lang yung sa face mismo, pero it's good. Pati yung demeanor, tinitignan nila yung dating, tinitignan din nila ng mga judges na kasama dyan sila Rufa Mate and Jugs and Teddy, and right now nakita ko si Denise Laurel. So, ano pa kaya? Let's just say, kung ako ay mag-request na may makahanap sana sila ng mga contestants na may kaloka-like na gusto kong makita sa It's Showtime. And hopefully, nandoon si Vice Ganda as host. Kasi mas effective ito para makita natin yung reaction mismo ni Vice Ganda at yung mga kasama niya na mga host. So nakita natin so far yung mga lalong-lalo mga related sa It's Showtime. So far nakita natin meron ng lumabas na Teddy na parang perennial. Lagi na lang natin nakikita every magkaroon ng kaloka-like may Teddy na pumapasok. So meron na. Meron na rin si Jong. And at the same time, nakita rin natin na si Lassie mismo ay ginaya. Pero these are three na with my imagination, malikot na imagination, and sana makita ko na very much related sa It's Showtime. At gusto ko silang makikita as contestants. At gusto ko makita yung reaction mismo ni Vice. So, tingnan lang natin yung tatlo. Isa-isahin muna natin. Yung laging nag-a-absent ngayon, number 1, na si Ann Curtis. So, ano kaya magiging reaction nila na pag-absent si Ann Curtis, bigla na lang may lilitaw na Ann Curtis. I think there were several rin na contestants nung dating kaloka-like nagpakilala bilang Ann Curtis. And in fact, ito nga, nakaraan lang, di ba huling nakita natin, nagpakilala pa si Ann Curtis, parang isang beses lang siya nagpakita dahil talagang very busy si Miss Ann Curtis. Ngayon nasa Paris yata siya at kasama sila Pia Wurtzbach, sila Heart Evangelista, lumalaban, sumasali sa Paris Fashion Week. At that point, parang 1 or 2 days lang siya bilang host ng It's Showtime at nagpakilala siya na bilang kaloka-like. Ano kaya yung mga mga hinaing na ilalabas itong si Vice Ganda na I'm sure ikatutuwa at ikatatawa na mga nanunood ng It's Showtime. Another na gusto kong makita, itong parang nagkaroon ng maliit na hidwaan. I'm sure ngayon parang hindi na maganda. It used to be very close itong si Vice Ganda at si Nico Natividad na galing sa It's Showtime, produkto ng It's Showtime, and yet biglang nagsalita si Nico against kay Vice. Tingin ko naman, nararapat, tama naman si Vice, no, regarding dun sa situation, dun sa especially for you, na kapag bitiw si Vice isa sa searchers or searchy na bigla na lang humirit na parang nagkaroon ng contact dun sa searcher. I'm sure nasaktan si Vice. She was displeased kay Nico. And it would be very interesting kung bigla na lang may isang Nico Natividad na kaloka-like na biglang pumasok while nandoon si Vice Ganda. Another na biglang siguro talagang mamamangha tayong lahat at magugulat kung may magpakita na kaloka-like, bigla na lang pumasok si Direk Bobet.
Yes, Direk Bobet Vidanes. Paano na? Ano ang magiging usapin? Ano ang magiging reaction ni Vice at ng mga co-host niya? What will they say to this contestant na kamukha ni Direk Bobet? It will be interesting kung sino man na mukhang kamukha ni Direk Bobet. Please, I don't know kung tatanggapin kayo ng mga talent scout, nag-handle mga talents or contestants it's showtime. Pero it would be very interesting to see that situation na biglang papasok at biglang haharap ang isang Direk Bobet Vidanes na obviously hindi maganda yung pag-alis ni Bobet Vidanes. Hindi naman siguro magre-react si Vice very negatively. Kasi nakita naman natin na nakabalik si Billy Crawford as a guest. Parang mahinahon naman na tinanggap ni Vice. Well, in fact, si Vice mismo ang nag-imbita kay bestie niya, si Billy Crawford. Alright, so that's about it. So let's see kung magkakaroon pa nito ng part 2 itong mga kaloka-like na gusto kong makita sa It's Showtime. Again, ito po si Kuya Mike of the Kuya Kuy List. It's a branding and shopping channel for the global Filipino. Subscribe lang po kayo. And then, click on the notification bell. And then may pa $1.99 pa rin tayo per month para sa exclusive videos. Hanggang sa muli, again, to si Kuya Mike.